Nakasakay din sa bagong sasakyan ng tropa, oh. Astig na ang parkingan nito, oh. Mas good morning sa lahat ng mga skimmers dyan, surfer. So ngayon magta-try tayo mag surfing kasi medyo malakas yung, medyo may hangin ngayon, so mahirap paglaro ng skimboard ngayon. So ito-try ko maglaro ng surfing ngayon. So itong surfing na to, bago to, binili ko sa online. So ayun nga, binili ko to kasi para pag malakas yung hangin, hindi naman masayang yung pamasahe ko sa barko. So surfing na lang yung lalaro ko. Ang problema lang, dito sa bisikleta, isa lang yung kasya. Surfing board lang talaga yung pwedeng magkasya. Hindi siya pwedeng pag sabayin yung surfing tsaka skimboard na maliit. Sana may option sana para may dalawa tayong choice, either skimboard or surfing. Ang problema, isa lang yung kasya dito. So surfing lang talaga. So hindi natin mabibitbit yung dalawa. So ngayon, medyo sa tinignan ko sa application, medyo malakas naman yung hangin. So surfing board na lang para sure ball na makakapaglaro tayo dun, no? So kasi mas dalawa yung surfing board para i-try ngayon, no? Kung ano yung, kung talagang marunong tayo maglaro ng surfing, no? So first time ko pa lang maglaro dito sa Fukuoka at first time ko maglaro ng surfing in the year of 2024. So hopefully sana ayun, matuto tayo, no? So yan yung setup natin ng surfing board. Medyo mahaba talaga siya ng konti kumpara mo sa skimboard, pero pinili ko talaga yung ganitong size ng surfing. 5 feet siya, 5 flat. Para sabi ko kako, medyo mahaba lang siya ng konti sa skimboard. So hindi siya gaanong jama sa pag, hindi siya gaanong abala sa pagbibisikleta, no? So yun, medyo lumabas na yung araw. So let's go, try natin, no? So ngayon nandito na ako sa barko. Medyo malakas yung hangin ngayon talagang. Hopefully sana makapaglaro tayo ng maayos ng surfing. And then so kung dati pag skimboarding yung nalalaro ko, bumababa ako ng station is Shikanoshima, ngayon naman is Saitosaki lang. So medyo mas mura yung pamasahe kasi medyo ahead ng konti yung spot ng surfing kumpara sa pinupunta natin ng skimboard. So ang bayad nga pala dito sa barko is 450 yen, Saitosaki lang. So kung sa pera natin nasa 100 plus lang, 200, almost 200 pesos. Mura lang naman. Plus detention, plus yung bisikleta 100 yen. So nasa 30 plus sa pera natin, 39 pesos.
Kasi baba na ako ng barko. So, ayan, medyo maikli yung minuto na ang biyahe natin, 15 minutes na lang kumpare sa regular na biyahe natin madalas kapag naglalaro tayo ng skimboard. So kasi ngayon yung surfing spot is medyo malapit lang ng konti kumpara mo dun sa spot ng skimboard na pinaglalaroan natin. Kaya ganun. So yun, may batang napagalitan ng nanay. So ngayon dito tayo sa Zaitosaki Terminal. So yung kasunod ng station na to is Shikanoshima. Doon marami nag-surfing. Dito wala. Pwede sana maglaro ng skimboard dito ah. Ayan o. Dito muna tayo mag-practice so medyo malapit. Kasi doon sa malalayo, mga professional na yun eh. Kaya dito lang muna. Di ko alam kung itutuloy ko pa yung paglalaro eh. Andiyan kasi yung pangamba na mag-isa lang ako dito. Andun sana yung mga nag-surfing sa dulo. Ang problema, andyan yung nahihiya rin ako maglaro. Parang may na yung kumpiyansa ko na mag-isa lang ako. Wala man akong kasama maglaro na marunong. Wala magtuturo sa akin kasi totoo lang, ngayon lang ako maglalaro ng surfing dito sa Japan. Kahit sa Pilipinas hindi ako naglalaro ng surfing kasi wala namang spot doon sa amin dati. Skimboard naglalaro ako sa Pilipinas dati pa. Pero dito sa Japan talaga first time. Pero sobrang lamig kasi ngayon, ang hirap eh. Parang nagdadalawang isip pa kung umano sa tubig. Although kompleto naman tayo sa gamit, ang problema, malamig pa rin. First time pa naman. Hindi ko alam kung pa-walkout na ako eh. Dito pa naman, wala nga ang mga alon dito, tingnan nyo oh. Tapos yung sobrang lamig, ay, walk out na, uwi na ako. Ito na, it's my first time, my god. Dito lang tayo sa medyo mababa. Disclaimer sa mga professional surfer dyan. So sa mga marunong mag-surfing, ako nga pala po first time pa lang po maglaro ng ganyan. Kaya doon ko lang napagtanto, doon ko lang nalaman kung gaano pala kahirap mag-aral ng surfing, lalong-lalo na kapag walang marunong na nagtuturo sa iyo o nag-guide. Bukod sa delikado na, nakakapagod pa talaga, lalong-lalo na kapag hindi ka pa talaga marunong. Kasi ang hirap pumunta doon sa medyo malalim na lugar. Kaya yan, nakailang ahon ako, nakailang set ako, pero hindi ko talaga magawang makapunta doon. Gawa ng yung mga alon din is halos sunod-sunod din. So ayun, isa pa sa mga challenging yung panahon na sobrang lamig, no? At ganun din yung suot kong wetsuit niyan, napakanipis lang, nasa 3mm lang. Pag ganito mga panahon, dapat ang mga ginagamit talaga na wetsuit is nasa 5mm
sa akin napakanipis. Bukod doon may mga butas na yan, kaya medyo pinapasok ko ng tubig ng konti, kaya medyo napakahirap. So gayon pa man, kahit medyo nahihirapan din, nandiyan pa rin yung nasa isip ko na try hanggang sa matuto tayo, hanggang sa ganito na nga nangyari. So ayun na nga, tuwag-tuwa na ako dyan sa part na yan, no? Tipong nakaload ka na sa board. So pangarap ko sanang at least man lang makarides ako ng yung nakatayo ako sa board kahit isang beses lang. Pwede na umuwi yan, nga lang. So sa mga oras na yan, medyo sobrang lumalamig na talaga at hindi na gumaganda yung panahon. Lumalakas na yung hangin at hindi na maganda, hindi na akma yung panahon sa katulad kong beginner pa lang o first time pa lang sa paglalaro niya, nag-aaral pa lang, lalong lalo na ako mag-isa. So kung sakasakaling malunod tayo, wala makakapag-rescue sa atin, kaya medyo may kaba na talaga tayo. So ganyan pa man, nag-try pa tayo ng mga ilang ulit, tapos nag-decide na rin na umuwi kasi sobrang nilalamig na yung katawan ko talaga. Hirap din pala ng surfing, puta kaya. Di biro. Ang hirap. Lalo pag wala kang nagtuturo sa'yo. Mahirap din pala ng surfing, puta. Pag tinignan mo, akala mo yung surfing, akala mo pag may experience ka sa pag-skimboard, akala mo yung surfing madali na lang. Hindi rin pala ganun kadali sa in-expect ko, no? Siguro baka dahil yung panahon ngayon, ang hirap bumalaw kasi sobrang lamig. Bawat galaw mo parang nanginginig yung katawan mo, mga nerve mo. Tangina yan, ayoko na. Tama na yung naka-experience tayo. Hindi pa ako nakatayo kahit isa, hindi pa ako nakatungtong sa board. Yung nakatayo talaga tapos nakatungtong. Pero maybe next time, no? Hindi natin ngayon may enjoy masyado yung paglalaro ng surfing kasi unang-una wala rin tayong kasama marunong mag-surfing. Pangalawa, ang lamig, sobra. Uwi na ako, shoot. Ay, my god, hindi kaya. Shit. Guys, so nakauwi na ako sa bahay. Alay, magpapagupit na lang tayo kasi sobrang haba ng buhok ko, no? Bawal din kasi sa company namin yung mahaba yung buhok. Kahit karpintero kami dito sa Japan, maigpit yung company namin. So papagupit tayo. Alright, pogi na ulit.